Ford Ranger 2.2, Ford Ranger 2.2. Ayan. 2015 model. Palitan natin yung cost ng limp mode. $500 kasi yung set nito, yung kasama na yung ano, yung housing, saka yung tawag nito yung temperature sensor nya. So ito lang papalitan natin. Ito yung cost ng limp mode, guys. Ayan. Lalo na kapag paahon, magli-limp mode talaga to pag ano, hindi siya magbukas. Ayan. Magbubukas yan siyempre kapag na-hit na niya yung init na dapat siya magbukas. So ang ano kasi nito 88 degrees. Ito yung pamalit natin. Saan na ba yun? Dye ko lang binili natin kasi matagal yung pyesa sa Ford. Ayan natin, guys, kung parehas. Hindi parehas, bago at saka luma. Ayan. Itong mga nagbibenta na to, hiwalay pa talaga yung rubber eh. Walang rubber oh. Ano to is nasa $60. Ay hindi, sa 45, nasa $45 to. Ayan. So 88 degrees naman to. Malitan lang muna natin ng ano para makita natin. Tapos road test uli natin kung magli-limp mode pa rin. Ito, guys, update tayo sa Ford yung 2.2 na ginawa natin last week. So yun nga, hindi natin kasi mapukusan, guys, dahil may trabaho din tayo. Ayan, so ito kasing mga ganito, mga baga, halimbawa hindi ka puyat, wala kang activities, wala kang trabaho, saka mo lang babalikan yung mga ganitong trabaho. Kasi itong mga trabaho ganito, hindi pwedeng pa kalating oras dito tapos aalis ka na naman o kaya mag-work ka. Hindi, lalo lang hindi ka makapag-concentrate, makapag-focus sa work mo. So dahil Sabado ngayon, wala tayong ginawa, walang ibang ginawa. So ayan, minabuti kong tingnan ulit itong si Ford. So ito na nga, guys, yan, nag-road test na ako eh. After kong napalitan yung ano, yung tawag nito, thermostat, hindi na siya talaga umakyat yan. So ganyan na siya bago siya magkalahati, ganyan lang, as in ganyan lang siya. So ang inaabot ng ano niya sa 86, 87, hanggang ganyan lang. Ayan siya. So tataas man yan, dapat hindi siya papalo na ng mga 100. Hindi kagaya dati, bago nung hindi ko pa napalitan, umabot siya ng 114, 15. Magli-limp mode na yung makina. Ngayon hanggang ganyan na lang siya. Tapos kung mapapansin niyo yung kanyang data stream, live data, ayan, engine coolant temperature, yung degrees ang gamit natin, hindi siya Fahrenheit. So ganyan, 80, 85, 86, 87. Kanina pa yan, guys, nag-road test na ako 1 oras. So nung nakaraan kasi nag-road test ako, ganito rin na oras, pero hindi na ako nakalayo eh. Hanggang dyan lang ako, medyo kunting paahon lang, umakyat na yung gauge, yun nga, yung ito nasarapan, umakyat na siya, sumasagad na. So nagagano na yung sasakyan sa pataas. Tapos yung hanggang sa mag-steady na yung gauge niya sa taas, sa pula, wala na. Kahit gapang, hindi na makagapang yung sasakyan, hihinto ka na lang. So yun, binilhan natin ng ano ngayon, dahil siyempre kailangan natin sabihin sa may-ari na ganito ang bibili natin. Hinihintay natin yung pyesa. So ginabit natin ngayon, sakto naman, wala tayong gawa. Saka ang makikita lang natin sa ano, sa scanner pag binasahan natin is glue plug. So glue plug 1 2 3. Glue plug 1 2 3 'yon. Hindi mawawala 'yon, guys. Hindi nawawala 'yon kahit i-clear mo off, on, wala, hindi nawawala, hindi naki-clear. So ngayon, ang ginawa natin nung pinalitan natin yung ayan, yung thermostat, tapos binalikan ko yung code na 'yon. Nawala. So confirmation yung, guys, na okay na yung ginawa natin. So tingnan natin, guys, kung mayroon pa yung code na yun. Plug ang sinasabi. Habang nag-scan tayo, guys, lalabas ito. Yan, baka magulat kayo bakit may ABS. So okay, DTC is good, wala na. Hindi siya mag-check engine, guys, pero yung code na, yung ano na yan, iilaw yan, 3. Tapos kapag ina-speed scan mo yan, magpupula yan, sasabihin niya dito 3. So ibig sabihin mayroon siyang code. Yan, kahit na buraburahin mo yan, pag back mo, high speed scan mo ulit,
Gano'n na naman, mayroon na naman siyang 3 dito tapos mamumula yan. So ngayon wala na siya, oh. Oh. Nung after natin pinalitan yung thermostat. Ayan. Ngayon nung pinalitan natin, okay na. Ano lang yun guys ha, yung pinalitan ko pag under ko, iniskan ko agad, wala na agad yun. Bakit ganun siya, na bakit may glow plug? Sa lahat ng Ford, yung ganitong Ford, mga basta yung mga Ranger, ganyan. Lagi yun, na kapag may problema yung sasakyan, sumasabay yung ano, yung glue plug na yan. Halimbawa, wrong timing ka, tumalon ng isa, pero may start naman, low power, may glue plug yun. Yun, ganun lagi yun. Maliban na lang kung sira talaga yung glue plug mo, kasi talagang hindi mawawala yun hanggat di mo pinapalitan yung sirang glue plug. Ang sinasabi ko lang, pag may mga ibang problema, sumasabay yung glue plug na yan, hindi rin siya mawawala. Mga clear mo man, babalik din pag na-refresh mo. So okay na siya guys. Ayan. So kanina pa yan, isang oras. Ganito rin oras na nag-routes ako noon. Hindi na ako nakaon sa pahon. So ito, pabalik-balik ako sa pahon. Okay na siya. Yung akala mo low power siya, dahil yun ang paliwanag sa akin ng may-ari na nagdala sa akin ito. Low power daw, ganun daw. Mahirap guys yung hindi mo nakikita actual yung sasakyan. Ito, natambay na nga ito ng isang linggo sa akin eh. Hindi ko rin naman may routes ng palagi dahil nagtatrabaho din ako. So yan. So ngayon nagkaroon tayo ng pagkataon, binilang ko na lang thermostat kasi nga na-observe ko talaga na talagang pag umakyat yan, doon siya mag-low power. So ayan. Okay na to, for release na. Ang ano lang natin, nakatulong tayo kasi dinala nga sa service center, sabi nila fuel pump. Dahil ayun ang paliwanag kasi nila, nagaganon doon sa paahon. So ang possible cause daw is fuel pump. Iniwan nila ng isang gabi doon. So binalikan nila. Yun ang diagnose nung service center. Mga followers ko na paunti na, hindi na pa dagdag. Kasi nga pag busy talaga, hindi maharap mag-video. Kaya minsan kung ano-ano na lang yung video natin. So yan guys. Shout out sa mga master nating technician. Ingat kayo diyan mga boss. So yun lang.